Nagsimula sa Scottish Highlands malapit sa katapusan ng ika-18 siglo, si Tornado, isang matigas ngunit mahinang teenager na babae, ay tumatakbo para sa kanyang buhay kasama ang isang batang lalaki. Tumatakas sila mula sa isang malupit na gang ng mga bandido. Naghahabulan sila sa mga madaming burol at nagtatago sa likod ng mga puno, desperado na iwasan ang mga humahabol sa kanila. Sa paghahanap ng matataguan, si Tornado ay napunta sa bahay ng isang tahimik na maharlika. Gayunpaman, mabilis na pinalibutan ng mga bandido ito sa pamumuno ni Sugarman. At pinagbabantaan ang pamilya sa loob at hinalughog ang bawat silid. Nagtatago si Tornado sa itaas sa isang marupok na sahig na gawa sa kahoy. Nang hinabol siya ng isang bandido, bumagsak ang bulok na sahig sa ilalim niya, at bumagsak siya sa isang piano. Dahil sa sandaling iyon, sinubukan ni Tornado na tumakas, ngunit nakita siya ni Little Sugar, ang anak ni Sugarman, at sinundan siya mula sa malayo. Pagkatapos ng habulan, nakatagpo si Tornado ng isang naglalakbay na circle na nagpapahinga. Sumakay siya sa isang bagon kung saan malugod siyang tinanggap ni Bob, isang malakas na lalaki at matandang kaibigan ng kanyang ama. Natatakpan ng mga sugat at pinalamig hanggang sa buto, si Tornado ay binibigyan ng mainit na kumot. Nagtanong si Bob tungkol sa kanyang ama, na nagudyok kay Tornado na simulan ang kanyang kwento. Ang salaysay pagkatapos ay lumipat sa isang flashback, na inihayag ang simpleng buhay ni Tornado kasama ang kanyang ama, si Fuji, isang dating samurai na naging manlalakbay na puppeteer. Pinili ni Fuji ang pagganap kaysa sa labanan, na nakikipagbonding sa kanyang anak na babae sa pamamagitan ng kanilang sining. Tinuruan niya si Tornado ng disiplina ng Bushido sword techniques at puppetry, kahit na sinasanay siyang gumamit ng chopsticks sa halip ng mga western utensils. Bagamat madalas na nagrereklamo si Tornado tungkol sa kanilang nomadic na buhay at naghahangad ng permanenteng tahanan, inaaliw siya ni Fuji sa isang pangako na pagkatapos ng kanilang huling palabas, sa wakas ay babalik sila. Samantala, ninakawan ni Sugarman at ng kanyang mga bandido ang isang simbahan, ninakaw ang 2 malalaking bag ng ginto. Namumuno si Sugarman sa pamamagitan ng takot, ngunit namumuo ang tensyon sa loob ng gang habang iginiit ng kanyang anak, si Little Sugar, na karapat-dapat siya ng mas malaking bahagi sa pagnanakaw para sa kanyang mga pagsisikap. Hindi pinansin ang mga protesta ng kanyang anak, inutusan ni Sugarman sina Lazy Lake, Squid Lips, at Mac, na isecure ang ginto sa isang ligtas na lugar. Nang araw ding iyon, nagsagawa ng puppet show sina Fuji at Tornado sa isang maliit na pamayanan. Ang kanilang kwento ay nagsasabi tungkol sa isang samurai na ang pamilya ay pinatay ng mga ninja. Habang bitbit ang kanilang ninakaw na ginto, huminto si Sugarman at ang kanyang mga bandido upang panoorin ang pagtatanghal. Napansin ni Tornado ang isang batang lalaki na sumilip sa karamihan, na nagtatangkang magnakaw. Matagumpay na nakuha ng batang lalaki ang parehong mga bag ng ginto mula sa mga ginulo na mga bandido. Nakita ni Little Sugar ang pagnanakaw, ngunit sadyang hinayaan itong mangyari. Ito ang kanyang plano para kunin ang ginto mismo. Pinapanood ni Tornado ang bata na tumakas at nagpasya na habulin siya kapag natapos na ang palabas. Pagkatapos, nahuli ni Tornado ang bata at dinala siya sa kanilang kariton. Itinago niya ang bata at ang ninakaw na ginto sa ilalim nito. Si Fuji ay abala sa pag-iimpake. Hindi alam ang sikreto ng kanyang anak. Binibigyan ni Tornado ang bata ng barya upang patahimikin siya, ngunit pagkatapos ay pinalayas siya, ayaw niyang pabagalin ang kanilang pagtakas. Plano niyang tumakas kasama ang kanyang ama at ang ginto. Gayunpaman, ang kanilang dinadaanan sa kagubatan ay naharang ng isang nahulog na puno. Habang si Fuji ay nagsisikap na linisin ito, si Tornado ay lihim na naghuhukay ng isang butas sa ilalim ng isang malaking puno na mas malalim sa kagubatan at ibinaon ang ginto. Pagbalik niya, naabutan ni Sugarman at ng kanyang mga bandido at nakita ang batang lalaki, na bitbit pa rin ang barya. Sa panahon ng interogasyon, hindi sinasadyang ipinakita ng batang lalaki si Tornado bilang ang magnanakaw. Galit na galit, hinarap ni Sugarman si Fuji. Bagamat itinanggi ni Fuji na may alam siya, pinagbantaan siya ni Sugarman. Biglang bumaril ng palaso ang isang bandidong mamamana sa dibdib ni Fuji. Sa kanyang mga huling sandali, gumanti si Fuji, na nasugatan ng husto sa tiyan ni Sugarman. Habang siya ay bumagsak, inutusan ni Fuji si Tornado na huwag lumingon sa likod kahit anong mangyari. Pinipigilan ang mga luha, tumakas si Tornado kasama ang bata, na iniwang patay ang kanyang ama sa kamay ng mga bandido. Mula sa puntong ito, nahati ang kwento sa 2 landas. Si Sugarman, nasugatan ngunit determinado, ay nagtulak sa kanyang mga tauhan na kumalat at hulihin si Tornado, na naglalayong mabawi ang ginto at maghayganti.
Samantala, si Tornado at ang bata ay tumakas ng mas malalim sa kagubatan na naghahanap ng kaligtasan. Maya-maya, nakarating na sila sa circus camp kung saan tinutuluyan ni Bug at ng kanyang tropa. Dahil sa pagod at nagdadalamati, bumulusok si Tornado sa loob ng bagon ni Bug. Ikinwento niya ang kalunos-lunos na sinapit ng kanyang ama, at si Bug ay nag-aalok ng kaginhawaan na kaya niya. Ang kanilang maikling sandali ng kapayapaan, gayunpaman, ay hindi nagtatagal. Hindi nagtagal, dumating si Sugarman at ang kanyang mga bandido sa kampo ng Circo. Kilala ni Sugarman ang pinuno ng Circo, si Vienna, isang malakas na babae na namumuno sa kanyang tropa ng may awtoridad. Ang kanilang nakaraan ay panahunan at puno ng tunggalian. Sumakay si Sugarman sa bagon ni Vienna at hiniling na malaman kung saan nagtatago si Tornado at ang bata. Tumanggi si Vienna na makipagtulungan at kinukot siya si Sugarman dahil sa pagnanakaw sa simbahan. Dahil sa galit, naghanda si Sugarman na palakihin ang sitwasyon nang makita ng isa sa kanyang mga bandido ang batang lalaki na nagtatago sa mga bagon. Nahuli nila siya at pinilit ang pag-amin tungkol sa lokasyon ni Tornado. Nang sinubukan ng isang miyembro ng Circo na protektahan ang bata, sila ay brutal na pinatay siya, na nagpapadala ng nakakatakot na mensahe sa iba. Pagkatapos ay kinaladkad ni Sugarman si Tornado palabas, hawak ang kanyang bihag at nagbabantang papatayin. Sa sandaling iyon, si Bug, na malubhang nasugatan ngunit pinalakas ng determinasyon, ay bumangon at inatake ang gwardya, na nagbigay ng pagkakataong makatakas si Tornado at ang bata. Bilang paghihiganti, inutusan ni Sugarman ang kanyang mga tauhan na sunugin ang lahat ng mga bagon ng Circo bilang babala sa sino mang maaaring tumulong kay Tornado. Ang mga tropa ng Circo ay nagkalat at tumakas sa kagubatan. Ang pagtakas ni Tornado ay nagdadala ng mga bagong pagsubok. Sa lalim ng kagubatan, nataman ng palaso ang bata at nahuli. Si Tornado ay nag-iisa hanggang sa mahuli siya ni Little Sugar, na sumusubaybay sa kanya. Pinilit niyang pagsalitain si Tornado kung saan nakabaon ang ginto. Tumungo sila sa baybayin ng lawa, ngunit hinaranggan ni Sugarman at ng kanyang mga tauhan ang kanilang dinadaanan. Tumindi ang tensyon habang isiniwalat ni Little Sugar ang kanyang tunay na plano na nakawin ang ginto at suwayan ang kanyang ama. Inamin niyang palihim niyang pinatay si Kitten, ang pinagkakatiwalaang tao ni Sugarman. Ang labanan ay sumabog sa karahasan. Sa kabila ng kanyang pinsala, sinaksak ni Sugarman ang kanyang anak. Si Little Sugar ay bumagsak at namatay. Sinaktan ng ama na kanyang kinamumuhian. Dahil sa pagod at lumalalang sugat, nakakagulat na pinakawalan ni Sugarman si Tornado. Ang sandaling ito ay nagpapakita ng kanyang panloob na pakikibaka. Isang walang awa na kriminal na ama na nagdadalamati sa anak na pinatay niya. Bumalik si Tornado sa kagubatan. Umiiyak siya sa tabi ng bangkay ng kanyang ama sa kariton. Pagkatapos ay pumunta siya sa lugar kung saan niya inilibing ang ginto, ngunit wala na ito. Bumalik sa bagon, natuklasan niya ang batang lalaki na kritikal na nasugatan. Habang inaalagaan siya nito, ipinahayag niya na hindi niya nakita ang ginto kung saan niya ito iniwan. Naaalala ni Tornado kung gaano kaingat ang kanyang ama. Naalala niya na minsang inihagis ni Fuji ang kanyang espada sa isang puno bago ang pag-atake. Pagtingin sa itaas, nakita ni Tornado ang dalawang bag ng ginto na nahuli sa mga sanga. Inilipat doon ng kanyang ama sa panahon ng interogasyon. Umakyat siya at kinuha ang ginto. Gayunpaman, sa kanyang pagbabalik, ang bata ay namatay. Si Tornado ay nawasak, hindi nalaman ang kanyang pangalan. Sabay silang tumatakas na may pag-asa, ngunit ang natitira na lang ay malungkot na alaala. Dahil sa pagkakasala at galit, inilibing ni Tornado ang kanyang ama at ang bata sa kagubatan. Inilagay niya ang espada ni Fuji sa kanilang libingan, pinarangalan ang mga turo ng Bushido ng kanyang ama. Tahimik ang gabing iyon. Si Tornado ay nakaupong mag-isa, inaalagaan ang kanyang mga sugat, at ninanakaw ang kanyang desisyon para sa paghihiganti. Kumuha siya ng mga puppet string mula sa mga kasangkapan ng kanyang ama para gumawa ng maliit na bowstring para palakasin ang kanyang mga arrow. Pinatalas niya ang kanyang mga palaso, pinakintab ang espada ng kanyang ama, at pinaplano ang kanyang mga susunod na galaw. Pinili ni Tornado na talikuran ang ginto, isang simbolo ng kasakiman na nagdala lamang ng kamatayan. Nagpupumiglas laban sa kanyang emosyon, kinaladkad niya ang mga gintong bag sa isang maliit na bangka, bumangon sa gitna ng isang itim na lawa, at itinapon ang ginto sa kailaliman. Ang pagkilos na ito ay nagmamarka ng kanyang pagpili na talikuran ang yaman at sa halip ay ituloy ang hustisya. Samantala, isang malubhang nasugatan na si Sugarman ang natitisid sa bangkay ni Ketty sa isang burol at napagtanto ng may pagkabigla na ang kanyang sariling anak ang pumatay sa kanya. Bagamat nanginginig, nakuhang muli ni Sugarman ang kontrol at inutusan ang kanyang mga tauhan na ipagpatuloy ang paghahanap para sa ginto.
Sa lalong madaling panahon ay natuklasan nila ang walang laman na bagon ni Fuji at ang kanilang pagkadismaya ay nauwi sa galit nang makita nilang nawawala ang ginto. Sa galit, inutusan ni Sugarman ang kanyang mga bandido na magkalat at hulihin si Tornado nang walang humpay. Bago umalis sila, nagbabanta ng mga mensahe sa nasunog na kariton na nanunumpa na ipaghihiganti ang nawalang ginto. Gayunpaman, ang makapal na kagubatan at ang hamog sa umaga ay nagpapabagal sa kanilang paghahanap. Mula sa malayo, pinagmamasdan ni Tornado ang kanilang di-organisadong pagsisikap at ginagamit ang kanilang dibisyon upang simulan ang kanyang sariling paghahanap para sa paghihiganti. Isa-isang tinutugis ni Tornado ang mga tulisan. Ang una niyang target ay isang kalbong lalaki na may dalang espada ng kanyang ama. Sa kagubatan, mahinahon niya itong hinarap. Sa pagmamaliit sa kanya, siya ay mabilis na sinaksak at napatahimik habang inaangkin ni Tornado ang talam ng kanyang ama. Susunod, itinoon niya ang kanyang paningin sa mamamana na pamana kay Fuji. Matiag ang naghihintay sa likod ng mga puno, nagpaputok siya ng palaso na tumatama sa mukha ng lalaki na naghulog sa kanya bago siya makapag-react. Mabilis na kumalat ang takot sa mga natitirang bandido. Dalawang iba pa ang nagtatangkang lumaban. Isang matangkad na lalaki na armado ng baril at ang kanyang kasama ay may hawak na espada ang humabol kay Tornado sa mga puno. Kapag may pumutok na baril, huminto si Tornado at humarap sa kanila. Unang hamampas ang may hawak ng espada. Nasugatan siya, ngunit marahas na lumaban si Tornado, pinutol ang braso ng Mama Meryl bago siya muling makapaputok. Dahil sa pagsasanay ng kanyang ama, natalo niya silang dalawa. Tanging si Sugarman at isang sugatang bandido ang natitira. Nakita ni Tornado na natakot ang nasugatan na lalaki at naalala niya na hindi niya sinaktan ang kanyang ama o ang kanilang mga kaibigan. Iniligtas niya siya, na nagpapakita na sa kabila ng kanyang pagkauhaw sa paghihiganti, nananatiling buo ang kanyang budi. Dumating ang huling paghaharap nang makita ni Tornado si Sugarman na nag-iisa. Mahina at malubhang sugatan, si Sugarman ay nawalan ng kanyang mga tauhan, kanyang anak, at lahat ng pag-asa. Magkaharap silang tahimik, hingal na hingal, inamin ni Sugarman ang kanyang mga kabiguan bilang ama at nagpahayag ng panghihinayang sa pagpilit sa kanyang anak sa buhay ng karahasan. Kinikilala niya ang katapangan ni Fuji at sa huling lakas ay tinawag niyang samurai si Tornado. Ang kanyang huling pagkilala sa kanyang karangalan. Tumanggi si Tornado na wakasan ang kanyang buhay ng mabilis. Sa halip, hinayaan niya itong mamatay ng dahan-dahan mula sa sugat na ginawa ng kanyang ama, na ibinalik ang karangalan na minsang ninakaw ni Sugarman. Nang wala na ang lahat ng kanyang mga kaaway, bumalik si Tornado sa libingan ng kanyang ama at ng bata. Inilagay niya ang espada ni Fuji sa libingan bilang tanda ng paggalang at pagsasara. Tahimik siyang nagdarasal, naramdaman ang presensya ng kanyang ama na gumagabay sa kanya. Sa nasirang kampo ng Circo, nakilala niya si Vienna at ang mga natitirang miyembro ng tropa. Nag-aalok si Vienna kay Tornado ng isang lugar sa kanila, ngunit nag-aalangan si Tornado. Tinanong niya si Vienna kung siya ay isang mamamatay tao o isang tunay na samurai. Hindi direktang sumagot si Vienna. Ngunit tinawag niya si Tornado, na nagpapaalala sa kanya na ang pangalan ay nangangahulugang lakas at pagbabago. Ipinaliwanag niya na pinangalanan siya ni Fuji pagkatapos ng papot na nagpapakita ng pangunahing tauhang babae, isang malakas na babae na humaharap sa kanyang kapalaran. Nag-aalok si Vienna ng pagkain at paghihikayat, na humihimok kay Tornado na sumulong. Bago umalis, nakita ni Tornado ang bandidong iniligtas niya sa mga tropa. Nagpalitan sila ng tingin at tumango ang bandido bilang pasasalamat. Binibigkas ni Vienna ang isang linya mula sa kanilang papot na palabas. Itaas ang kurtina, ako si Tornado, ako ay isang mandirigma, nandito ako para humingi ng hustisya. Ang mga salita ay nagpapaalala kay Tornado sa kanyang tunay na pagkatao. Napagtanto niya na ang buhay niya ngayon ay sarili niyang kwento. Hindi na kontrolado ng tadhana. Tinanggihan ni Tornado ang alok ni Vienna at piniling maglakad ng mag-isa. Dala ang kanyang mga alaala, mga aral ng kanyang ama, at ang kanyang espada. Si Tornado ay naglalakad patungo sa paglubog ng araw, na nakaharap sa isang hindi tiyak ngunit may pag-asa sa hinaharap. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood kaibigan.